Tapatan sa tanghalian kasama si Nep Castillo dito lamang sa Radyo Bravo. Magandang tanghali muli mga kabravo, live tayo dito sa DWBL 1242 kHz. Itong ating bagong-bagong programa ng Radyo Bravo, Tapatan sa Tanghalian. At ngayon mainit-init itong balita na ito dahil makakasama natin ngayon, interviewin natin ang isang retired Marine Colonel. At alam kong kilala ninyo ito dahil pumapalaot siya muli, no, sa politika. Medal of Valor awardee. Walang iba kundi si Mr. Push-Up Man, retired Marine Colonel Ariel Querubin. Sir, magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali sa iyo, Nep, at sa lahat po ng mga tagapagkinig o ako may nanonood sa inyo. Oo, pati Facebook, oo. Yeah, mga taga-subaybay na iyong napakasikat na programa. Ayan, magandang tanghali po sa iyo, Nep, at sa lahat po. Okay. Colonel, ang itatanong ko kagad sa inyo, itong mainit-init pa na issue ngayon, no? Dahil yun nga, nagpuputakan na ika nga, yung hindi putukan, no? Putakan, sabi nila, yung Marcos at Duterte, pamilya-pamilya na ito, tas damay-damay na sa politika. May panawagan na imbis na tigil putukan, tigil putakan. Ano bang masasabi nyo rito, Colonel? Ay, alam po ninyo na mula po nung nag-iikot ako, ang panawagan ko naman sa lahat ng armadong grupo, no? Sabi ko, I've seen and felt a lot of sufferings while out there in the field fighting all the armed groups in the Philippines in actual combat. The CPP-NP, MNLF, MILF, Abu Sayyaf. I was twice jailed, twice given amnesty. Yes, I experienced being brought to the morgue, clinically dead, fighting for what I believed was right. Ang panawagan ko dito sa mga armadong grupo na to, why don't we all sit down, settle all our differences, let's talk to end all these armed struggles for us to move on, because if we remain fighting each other, we will never progress. That was really meant na for the armed groups, and then naglabasan na to itong dalawang grupo ng sabi ko, politics really has become so toxic, no? And so divisive na sana yung mga personal interest ba o whatever is nitong mga leaders natin na to, ilagay nila yung unang-una yung interest ng taong bayan at ng bansa. Kasi ang nangyayari dito, nagsasuffer yung nasa baba, yung taong bayan, no? So let us all be sober, no? Sabi ko nga, dapat napapag-usapan, nagkakaroon, kung ito yung panawagan ko sa mga armadong grupo, pwede rin naman na panawagan ko rin sa kanila na mag-usap kayo, and whoever were the personalities, no, na tumulong sa pagbubuo ng unity team noon. Yes. The same people should come in and pag-usapan through dialogue. Mag-usap sila kasi ang nagsasuffer nga yung taong bayan, no? Yung bansa natin. Ang ganda-ganda na ng investment climate sana, tapos biglang pumasok ito. Yung may gusto mag-invest dito sa atin, atras muna sila kasi may nakikita sila na political instability. Ang problema, Colonel Querubin, sir, ang alam ko, ang original na isa sa original sa panig ni PBBM ay si former Executive Secretary Vic Rodriguez. Pero alam ko yun yung original na isa sa mga original, na nag-form nitong unity team. The problem is parang kumalas na si Attorney Vic at senatorial candidate na rin siya ngayon. Pero meaning to say, yung sinasabi ninyo, kung kinaya noon na mag-unite sila, kaya pa rin ngayon na mag-unite yung dalawang pamilya. Well, I'm looking forward to that kasi sabi ko nga, wala naman mangyayari talaga if
we remain fighting each other. Kasi kailangan natin mag-unite as a people. Mag-unite tayo lahat para umunlad ang bansa natin. Ayan. Okay. Sige. Ikalawang itatanong natin sa inyo, Colonel Quirubin, sir, tulad nga, parang napahapyawan nyo na, no? Kasi alam mo naman, ang pag sinabi ni former President Duterte kaugnay dito sa AFP, marami ang nagsabi na dapat daw hindi yun binigkas ni President Duterte, pero sabi ni former Presidential Legal Advisor Sal Panelo, paalaala lang daw yun sa AFP, hindi sulsul sa kudeta. Alam ho ninyo, yung panahon namin noon na kung saan sabi ko nga na I was twice jailed, twice given amnesty. Yes. Iba na ngayon. Ang armed forces ngayon is so professional. Yeah. At ang sabi ko nga palagi sa kanila, we should always remain neutral, non-partisan. Remember, kaya ako nakulong last time kasi I wanted the armed forces to be insulated from partisan politics. No? Yun ang reason na nakulong ako. 4.5 years. Na dapat neutral tayo dito. Huwag tayong sumali sa maingay na ganito kasi tayo lang ang pwede na makapag-maintain ba ng stability. So, i-remain serving the people with honor and professionalism. Ayan. The armed forces should always uphold and protect our constitution. Ayan. Okay. Follow the chain of command. Okay. Yun talaga yung dapat gawin ng AFP. Yung pangatlo, Colonel Quirubin, sir, kung senador na kayo ngayon, a quick answer. I-retain nyo ba yung slashed budget na 733 million ng Office of the Vice President o doon sa original na merong 1 billion something na merong intelligence fund? Sangayon ba kayo dito o 733 million? Simple lang ho yan. May proseso kasi dyan na gagawin. No? I-submit mo yan para sa budget deliberation and everything, di ba? Kasi lahat naman na-justify. So, idaan natin sa proseso. Pagdating sa Senado, ganoon pa rin. Kung ano yung nalaman nila doon sa budget proposal nila noon, edi kung ma-justify nila, di ganun din dapat ang ibigay pagdating sa Senado. So parang sinasabi ninyo na lahat ng opisina, executive man, lalo sa executive department, kung anong proseso na dapat i-justify mo kung saan mo dadalhin yung budget, ganun din dapat ang gagawin ng OVP. Yes. Ayan. Alright. Sige. Sir, marami pa tayong pag-uusapan. Sa susunod na Sabado, sir, tatawagan namin uli kayo para hinga namin kayo ng mga komento ninyo sa national issues natin, sir. Maraming salamat sa inyo, Colonel Quirubin, sir. Yeah, maraming salamat sa iyo, Nep, at sa lahat ng taga-subaybay ng iyong programa. Alright. Mabuhay tayong lahat. Salamat po. Yun po si retired Marine Colonel Ariel Quirubin, isang Medal of Valor awardee at kilala ngayon, no? Kahit 70 years old na, kung hindi ako nagkakamali, talagang antibay pa rin ni Colonel Quirubin pag push up, no? Kaya kilala siya ngayon bilang Mr. Push Up Man. Yan po ang ating balita sa mga oras na ito. Nep Castillo nag-uulat para sa Radyo Bravo Nationwide.